Tapi din ako sa ikalawang wika. Ito na po tayo. Ate, konti-istis lang po tayo kasi huwag na tayo mapapansin pagkain na dyan. Saglit lang po yung mensahe ko, no? Mga isang oras na po. Tayo pinadako sa... May nagreklamo po eh. Dito, samahan niyo po ako dito sa John 19:28-29. Pagkatapos pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Sa 29, mayroon doong isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isuko at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Bago po tayo darako sa kanyang mga salita na po, nagsimula po ang ministry ni Jesus mula sa pagkagutom at nagwakas sa pagkauhaw. Kaya sinabi niya sa ikalamang wika, nauuhaw ako. Ano ang implication sa mga katagang ito? Ang nangyari kay Jesus, mula pagkasilang niya hanggang sa kamatayan sa cross ng Kalbaryo, isa lamang ito sa mga 300 prophecy o propesya na binanggit dito sa banal na kasulatan or according sa mga scripture or dalubhasa. Ang prophecy is a foreboding, prediction, guess or forecast. So, kumbaga, yung bago pa lang nagaganap or bago pa lang nangyayari ay nahulaan nila na ganun ang mangyayari. Ano po, parang nalito ako nalala. Kumbaga, halimbawa, sinabi ng Pag-asa, bukas ng hapon darating ang super typhoon. Ang pangalan ay Kokay, maniwala ko ba tayo? Ibig sabihin mga kapatid, bago po nangyari yan, hinulaan ng propesya na ito yung magaganap. Amen? According sa mga scripture mga kapatid, halimbawa sa mga propesya, naalala natin si Abraham. Si Abraham ay sinabi ng Diyos kay Abraham, magkaroon ka ng anak ng isang kasindami ng buhangin, kasindami ng bituin. Sabi naman ni Abraham, paano yun mangyari, Panginoon? Samantalang ang asawa ko'y baog na si Sarah. At 100 years na siya, ako 99, at nilipas na po yung, kumbaga may, tawag na, destination ba tawag doon? Lipas na po siya. Pero sa Diyos, wala imposible. Kasi yun ang propesya ng Diyos na magaganap. Di ba, pinanganak niya si Isaac. At nagkaroon ng anak si Isaac, dalawa, si Esau at si Jacob. Ibang kwenta na po yun. Kasi, kilala niyo po si Zacarias. Si Zacarias, ang bahay ko po. Ano si Zacarias po ay si Zacarias po at si Elizabeth ay mag-asawa. Nagpakita yung anghel kay Zacarias, sabi, Zacarias, magkaroon ng anak si Elizabeth at ang pangalan ay Juan. Ibig sabihin mga kapatid, yung prophecy na ito mga kapatid, hindi pa na pinanganak yung tao, binibigyan na ng Diyos ng pangalan. Ano po? Sabi, Zacarias, pinagpakita sa kanya ang anghel kay Zacarias na magdala ng tao si Elizabeth at ang pangalan ay Juan. Di ba mga kapatid, parang napaka-imposible, pag sinasabi natin prophecy, ay yung pinagsabi pa lang niya, ang pangalan, magbubuntis pa kahit baog. Si Elizabeth, isa nitong baog po eh. Sabi niya, pag ang Diyos magsabi, isang prophecy, ay ito ay magaganap. Kaya pinanganak si Juan Bautista. Balik po tayo kay Jesus. Pero iba ang prophecy kay Jesus. Si Abraham at Sarah ay mag-asawa. Si Zacarias at Elizabeth ay mag-asawa. Pero si Maria at si Jose, engagement pa lang ito, hindi po sila nagsama. Kaya ang full power po ni Jesus, ang pinakapangyarihan po ay si Jesus. Kasi si Jesus ay lalang ng Espiritu at kumakapangyarihan. Amen. Kasi sabi niya, ang dalawang sa salitang nauuhaw ako mga kapatid ay hinati ko sa dalawang definition. Una, first, as a human being. Ang katagang ito ay nauuhaw ako, ay ramdam ni Jesus bilang isang tao. Nasasaktan, tulad natin, napapagod, nagugutom. Di lang po siya kalating tao,
o kalaking Diyos, kundi siya po ay 100% tao at 100% Diyos. Sa kataas-taasan, di lang po siya mukhang tao, ano po? Hindi tulad ko, alangan ng tao, di ba? Kalitaw na po. Masyado po kasi seryoso, eh, no? Sabi ng lola ko, no? Sabi niya, mga alas 3 na daw, nagtawanan kami doon sa labas. Sabi ng lola namin, ano ba kayo? Mamamatay na si Kristo, tatawanan pa rin kayo dyan. Pero sa katotohanan, mga kapatid, isang bisis lang po namatay si Jesus. Hindi po pang tawag. Isang bisis na namatay at pag 3 araw, nakabuhay sa muli. Kahit tinatawag yung resurrection. Ang sabi naman dito sa dalawang definition ko, mga kapatid ko, ay tinatawag na spiritual thirst. Ito po ay pag-auhaw sa bilang pagmamahal sa isang tao. At ang katagang ito, mga kapatid, ay nagpapakita na nauhaw si Jesus sa pagmamahal sa mga tao. Hindi ba, mga kapatid, mismo si Pedro 3 beses sa dininay sa pagkakataon na yun? Sinabi yung hinuli na si Jesus, sabi nung babae, yan, kasama niya yan, tinuro si Pedro. Anong ginawa ni Pedro? Hindi ko kasama yan, hindi ko kilala yan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung Panginoong Jesus, dininay niya. Sabi ni Poncio, yung hinuli na po si Jesus kay Pontius Pilate or Poncio Pilato, kasi mahirap po sa pronounce dito kasi Pilates, kasi pinakinggan ko siya sa pronunciation niya sa English, Pilates. Kaya parang mabilis, Poncio Pilato na lang. Okay. Si Poncio Pilato was the 5th governor of Roman official province of Judea and ancient Palestine. Ano po siya? Kumbaga, sinaunang Palestino. Siya po known as Pilate of court. Yung pagharap na si Jesus si Pilato, sinabi ni Pilato, wala akong nakikita kasalanan sa taong ito. Sabi niya. Ang kaso lang talaga ni Jesus, dinala niya yung kaharian. Kaya yung lahat ng lugar ng Judea at may hari na eh. Kaya sabi ng mga nakataas-taasang mga posisyon, bakit nagdala siya ng hari? May hari na. Pero ang ibig sabihin ni Jesus, ang hari ay makapangyarihan sa lahat. Yung ama na sa langit. Amen. Sabi, kaya siya hinuli. Ngayon, pag-huli ng Poncio Pilato, sabi ni Poncio Pilato, ihatid mo siya kay Herodes, the great king of Judah. Kasi ang alam ni Pilato, si Herod ay the Roman Joylist or Clean King. Ngayon, pagdating doon kay King Herod, sinabi naman ni King Herod, pinabalik niya ulit doon kay Poncio Pilato kasi nagtutulog-tulakan sila kasi alam nila si Jesus, nagpapahayag lang ng salita ng Diyos, wala pong kasalanan. Amen. Kaya pinabalik ni Haring Herod si Jesus kay Pilato kasi alam ni Pilato, ang nangaral si Jesus sa Galilea, ang Galilea, doon siya na lumakad sa tubig, doon nagtuturo si Jesus. Ang Galilea ay sakop ng province of Roma. Kaya pinabalik ni Herod doon kay Pilato. Pagdating doon kay Pilato, wala na magawa si Pilato kundi desisyonan niya kasi si Pilato, sa bawat araw ng Pasko, nagpapalaya siya ng mga kinulong. Or mayroon siyang ipapapako. Ngayon, pinatawag niya si Barabas. Sabi niya, ngayon sumigaw na si Pilato kung sino palayaan sa kanila at sumigaw ang mga tao sa palibot or crowd na palayaan si Barabas at ipako si Jesus. Napakasakit mga kapatid, no? Samantalang to si Barabas is tunay na kriminal, guilty at mamamatay tao, iyon pa ang pinalaya. Ganun po tayo mga kapatid. Kahit sa atin, sa sarili natin mga kapatid, mayroon tayong Barabas sa puso, ano po. Kaya kailangan ting palayain, no? Ang ibig na kapatid, sa gitna wala tayong marinig kay Jesus na reklamo. Pilato, wala namang kasalanan, di ba? Pero tinanggap niya. Kasi ito mga kapatid ay nakapropesiya na po sa kanya na ganun mangyayari sa kanya, tubusin yung mga kasalanan natin sa cross ng Kalbaryo. After 3 days, mabuhay siya muli. Doon niya pinapakita ang tunay niyang kapangyarihan. Pagkamat niyong ipako sa cross, kaya ibababa ng Diyos yung kapangyarihan niya. Di ba?
Bagamat pinagdilim niya ang buong paligid noong time na yon, pero nandun pa rin sa Jesus, tinanggap pa rin kamatayan, pero alam ng Diyos na mabubuhay muli. Amen. Bago tayo sa magpunta sa conclusion mga kapatid. Ang Diyos, ginawa niya ang lupa at langit. Sinabi niya, ginawa niya ang tao, nasasiyahan sa kanyang ginawa. Pero yung lumaganap ang kasalanan, alala niya si Noe, yung lumaganap ang kasalanan sa mundo, pinagawa niya ng arka si Noe. At saka ang pinasama lang niya yung anak niyang dalawa, at saka yung sabi yung mga asawa, ibon, mga pares ng mga hayop. Yung pinaulan ng Diyos ng 40 nights and 40 days ang mundo ay ito'y talagang namatay lahat ng tao ang naiwan si Noah na lahi ni Noah. Yung binanggit niya doon sa Genesis, sinabi niya, hindi ko nalilipulin ang mga tao. Kasi alam niyang mabait ng tao kasi nalipulin niya eh. Ngayon, nung maghanap na naman ang kasamaan ng tao, naalala niyo dati na si Abraham na pag-deal pa sa kay Lord. Doon na gugunawin niya ang Sodom at Gomorrah. Sabi ni Abraham, Panginoon, kung may 50 or 40 doon sa nakatira sa lugar na yung gugunawin niyo ba ang Sodom at Gomorrah? Sabi ng Lord, hindi. Kasi may naman pala tayo doon. May tumawad pa rin si Abraham hanggang umabot ng 10. Ang problema. Bakit? Ang tanong mga kapatid, bakit nakapag-deal doon si Abraham? Kasi ang alam ni Abraham, nandun nakatira si Lot ng kanyang pamangkin. Ngayon, ang problema, wala ng 10. No choice lang si Lord, kailangan niyo gumagamit. Kasi si Lord, galit na galit sa mga nagsisamba ng Diyos-Diyosan. Amen. Ngayon, no choice na, ginausap na yun si Lot ng anghel na gugunawin lang ni Lord ang lugar na to, kaya dumiritso kayo ng lakad, huwag kayong dilingon at kayo mapapahamak. Ngayon, ginunaw na ang Sodom at Gomorrah, ang kasama ni Lot, asawa niya, dalawang anak. Ang problema, ang asawa ni Lot Marites, lumingon, naging haliging asin. Ano po? Yung pagka-Marites pala may kapahamakan na po. Mabuti sa atin, pag Marites, mapabarangay lang, di ba? Hindi nagiging haligang asin, ano po ha? Sinabi ng angel, dumiritso na kayo dyan kasi gugunawin ang Sodom at Gomorrah. Huwag kayong lilingon kasi pag lumingon kayo, mapahama kayo. Ang aligtas doon, si Lot lang at dalawang anak niya. Yung asawa niya, Marites, lumingon, namatay. Nagiging haliging asin. Ano? Kung papasahin niyo po yung buong ano po ng kwento ng Genesis, maganda po. Yan. Ang tanong ko mga kapatid, bakit ganyan galit ang Diyos sa Diyos-Diyosan? Ano po? Kasi ang Diyos-Diyosan mga kapatid, isang pagsamba na hindi tunay na Diyos. Sabi nga dito sa definition na po, sa Diyos-Diyosan, idols or false God is refers to anything worship or giving more importance than the true importance than the true God. It encompasses object or practices or even relationships that people hold as more important than their relationships with God. Ibig mga kapatid. Kaya bago tayo magtapos sa aking conclusion mga kapatid, may isang konting illustration lang mga kapatid. May isang sunog, second floor. May isang bata na trap doon sa second floor. Para no choice na, wala nang, di na kailangan darating yung rescuer, mangangalin na po yung bata. Ngayon may dalawang mama sa baba. Tumalon ka, kasi malalaki naman yung mama dalawa. Tumalon ka. Yung bata, nag-atubili tumalon doon sa dalawang mama laki. Alam niyo mga kapatid saan siya tumalon. Doon sa ama niya Marian kasi dito ano. Doon siya tumalon. Kasi alam niya, pag tumalon sa ama niya, safe siya. Kasi alam niya ama niya. Kaya ganun din po tayo mga kapatid na hindi tayo pagkatiwala ang sarili natin sa ibang tao. Kundi pagkatiwala natin sa Diyos, yan ang kinikilala natin Ama. Kaya ito po ang golden verse po mga kapatid. Kahit pa, naulit na po yung John 3:16 mga kapatid. Sabi natin, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ay ibigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya yung sumasampalataya huwag mapahamak kundi pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito si mga kapatid.
tayo lumapit sa Panginoon at kay Jesus mga kapatid, hindi na po tayo kumbaga may premyo pa na buhay na walang hanggan sa panagbagong buhay natin. Kasi sa dito sa mundo mga kapatid is ano na po natin, practices lang po natin dito. Kumbaga training ground lang po natin sa mundo dito. Pag tayo lumapit sa Panginoon at tayo mananampalataya sa Kanya, magkaroon tayo ng buhay na walang